Hatid sa inyo ng Wellbeing Initiatives and Support for the Elderly campaign ng New Health Caravan at Immunity sa ilalim ng Health Education and Literacy Advocacy ng Mu Sigma Phi Sorority. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ibig ko pong pasalamatan ang lahat ng inyong mga ginagawa para sa ating mga kababayan laban sa COVID-19. Alam ko pong mahirap ang ating katayuan ngayon, ngunit nananatili ang aking pananalig na tayo ay magtatagumpay sa laban na ito. Gusto ko rin pong ipaalala sa inyo na huwag sana nating kalimutan ng pagbibigay halaga sa pagbabakuna sa ating mga kabataan at sa ating mga senior citizens laban sa mga natatanging sakit na nakakahawa. Ating balikan ang ating mga bakuna na kailangan natin bigyan ng panahon upang maibahagi sa ating mga pamamayan. Hayaan niyo pong ipaalala sa atin ng ating mga punong NARS ang mga sari-saring bakuna na ating schedule sa mga susunod na linggo, para saan sila at kung sino ang dapat nating bakunahan. Miss Ana, maaari niyo po bang simulan ng ating talakayan? Salamat, Doc! Ako ay si Nars Ana. At ngayong araw, gusto naming pag-usapan ang mga iba't ibang sakit na maaaring iwasan sa pamamagitan ng pagbabahuna. Nais naming ipahiwatig ang kahalagahan nito, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan ang kalusugan ay dapat pinaka-inaalagaan. Simulan natin sa measles o tigdas. Ang sakit na ito ay nakakahawa sa ibang tao sa pamamagitan ng respiratory droplets na kumakalat tuwing bumabahin, umuubo, o nagsasalita. Nagsisimula ang tigdas sa lagnat, sipon, ubo, pagiging sensitibo sa ilaw, at pamumula ng mata. Sa loob ng 2 o 3 araw, lilitaw ang tinatawag na Koplik spots, mga pulang tuldok na may puti sa gitna sa loob ng bibig. Ito'y sinusundan ng mga pantal sa muka at ulo na mabilis kumalat sa katawan. Maaaring maging malubha at magkaroon ng komplikasyon ang tigdas, lalo na sa may edad na mas mababa sa 5 taon, mas matanda sa 20 taon, mga buntis, at mga mahina ang immune system. Kabilang sa mga komplikasyon ang impeksyon sa tenga, pagtatae, pulmonya, at encephalitis o pamamaga ng utak. Ang rubella o German measles ay isa ring nakakahawang viral infection na pinaka-nakikilala sa mapulang pantal na dulot nito at tumatagal ng ilang araw lamang. Tinatawag din ito na 3-day measles o tigdas hangin. Ang mumps o beke ay isang viral infection kung saan namamaga ang parotid gland, ang gumagawa ng laway, at makikita sa harap ng ating tenga. Kinakatakutan din ang mga komplikasyon nito na mas madalas mangyari sa matanda kumpara sa bata. Ang mga halimbawa nito ay meningitis o encephalitis, pagkabingi, o pamamaga ng bayag o ovaryo na maaaring humantong sa permanenteng pagkabaog. Ako naman po si Nars Barbie. Kamusta kayong lahat? Susunod nating pag-uusapan ang diphtheria, pertussis at tetanus. Ang diphtheria ay impeksyon na nagdudulot ng pamamaga ng lalamunan at mga daanan ng hangin. Ito ay nakamamatay sa 5 hanggang 10% ng mga nagkakasakit nito. Ang tetanus ay isa pang uri ng impeksyon na nakamamatay din. Nakukuha ito kapag ang bakterya ay nakapasok sa mga maruming sugat sa katawan. Ang laso nito ay nakakaapekto sa mga nerbyo at nagiging sanhi ng paninigas ng kalamnan at pulikat. Ang pertussis o mas kilala bilang whooping cough ay sakit sa daluyan ng hangin. Ito ay nagdudulot ng ubo na nagtatagal ng 4 hanggang 8 linggo sa mga bata. Upang maiwasan ang mga ganitong sakit,
maaaring magpabakuna ng tetanus, diphtheria at pertussis o Tdap. Ngayon naman, ating puntahan ang mga bakuna na kailangan ng mga mas matatanda. Magandang umaga! Ako ay si Nurse Carol. Atin namang pag-usapan ng mga impeksyon na mapanganib at sanhi ng matinding sakit sa mas matatanda. Ang pulmonya ay isa dito. Maaaring mahawa dito sa pamamagitan ng respiratory droplets na kumakalat tuwing bumabahing, umuubo, at nagsasalita. Habang tayo'y tumatanda at dumadami ang malalang sakit sa ating katawan, katulad ng diabetes, COPD at sakit sa puso, lalong tumataas ang tsansang makakuha ng pulmonya at mamatay dahil dito. Subalit, ang tsansang ito ay bumababa dahil sa bakunang laban sa pneumonia, ang pneumococcal polysaccharide vaccine at pneumococcal conjugate vaccine. Ito ay nakakatulong lalo na sa mga may edad na 65 at higit pa, pati na rin sa mga taong kabilang sa matataas na risk tulad ng mga may sakit sa puso at baga, mga naninigarilyo, mga may diabetes, mga walang pali, mga pasyenteng may cancer na ginagamot ng chemotherapy at mga taong mayroong HIV. Sa panahon ng pandemya, marapat na iwasan natin ang pagkakaroon ng malubhang sakit tulad ng pneumonia. Ako naman po si Miss Divine. Puntahan naman natin ngayon ang Hepatitis B, isa sa mga viral na impeksyon na posibleng magdulot ng cancer. Ang Hepatitis B ay naisasalin sa ibang tao kapag ang infected na dugo ay nakapasok sa katawan. Nangyayari ito sa panganganak, pakikipagtalik, paggamit ng mga heringgilya na gamit at marumi na, o sa pagsasali ng dugo. Posible na ang mga sintomas ay sandali lamang at naglalaho kahit hindi nagamot. Posible rin na magdulot ito ng malubhang pamamaga at pagkasira ng atay na agad-agad o paunti-unting nangyayari. Kalaunan ang atay ay lumiliit, tumitigas at hindi na gumagana ng maayos. Ang kondisyong ito ay tinatawag na cirrhosis. Posible rin na maging daan ito sa pagkakaroon ng hepatocellular cancer o cancer sa atay. Upang maiwasan ang hepatitis B, 3 doses ang bakuna para rito. Ito ay inirerekomenda sa kahit sinong gustong magpabakuna, lalong-lalo na ang mga sumusunod. Mga taong may higit sa isang partner na katalik sa nakaraang 6 na buwan, mga ginamot sa klinika ng sexually transmitted diseases, mga lalaking nakikipagtalik sa lalaki, mga gumagamit ng drogang ini-ineksyon, mga immunocompromised, mga manggagawa sa ospital, may end-stage renal disease at sakit sa atay, at mga bibisita ng mga lugar na mataas ang bilang ng hepatitis B. Ako si Nurse Emily at ang isa pang bakuna na mahalagang pag-usapan ay ang flu o influenza vaccine. Para sa marami, binabaliwala lamang ang trangkaso, flu o influenza. Ang mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pamamaga ng lalamunan, matinding sakit ng katawan, at ubo. Subalit, sa mga may edad na at iba pang mahina ang immune system, maaaring maging komplikado at makamatay ang trangkaso. Ugaliin ang pagbabakuna laban sa influenza kada taon. Nag-iiba ang komposisyon ng bakuna taon-taon dahil ang mismong mga virus na nagdudulot ng influenza ay nagbabago din. Katangi-tangi na ang bakunang ito ay dapat matanggap taon-taon para tuloy-tuloy ang proteksyon. Pwedeng magpabakuna ang kahit sino ng flu vaccine. Subalit, ang mga grupo na pinakamataas ang tsansang maapektuhan at dapat mabakunahan laban sa influenza ay ang mga bata, buntis, mga may malalang sakit, manggagawa sa ospital at pagamutan, manlalakbay, at mga matatanda. Salamat Nurse Anna, Nurse Barbie, Nurse Carol, Nurse Divine at Nurse Emily. Ngayon naman ay malugod kong tatawagin ang isa pa nating resource speaker galing sa DOH mismo upang bigyan tayo ng mga pamantayan na dapat sundin habang ginagawa natin ang pagbabakuna sa panahon ng pandemya. Magandang umaga sa inyong lahat.
Nais kong talakayin ang mga pamantayang dapat alalahanin sa pagbabakuna ngayong may COVID-19 na pandemya. Una, mahigpit na pagkontrol ng impeksyon na binibigyang diin ang paghuhugas ng kamay at pag-iingat sa droplet. Pangalawa, mga mahalagang prinsipyong pangbakuna. Pangatlo, naaangkop na pagtabi at pagpapanatili ng lamig sa temperaturang 20 hanggang 80 degrees Celsius sa lahat ng oras. At pang-apat, pagmamanman, pamamahala at pag-ulat ng mga masasamang kaganapan pagkatapos ng pagbakuna. Salamat, Doktora. Palakpakan natin si Doktora. Talagang kailangan nating mag-ingat. Ngayon pa lamang po ay nais ko na kayong pasalamatan sa inyong tulong sa ating mga kababayan. Mag-uumpisa po tayo ng pagbakuna sa susunod na linggo. Ating isa-isang puntahan ng ating mga kabahayan sa ating mga barangay at suyurin ng ating pang mga kabataan at mga senior na kulang pa sa kanilang mga bakuna. Muli, maraming salamat po. Ito ay kapwang itinanghal ng National Institute on Aging of the National Institutes of Health, Liga ng mga Barangay, Maynila, Office for the Senior Citizens Affairs, Cagayan de Oro City, Central Senior Citizens Association, San Jose, Occidental, Mindoro, at handog sa inyo ng Merck Sharp and Dome.